kahapon sa rally ninyo? Marcos pa rin? Kahit ang presyo ng bigas ngayon ay sobrang taas, umaabot ng 70 pesos, 60 to 70 pesos, Marcos pa rin? Marcos pa rin kasi sa tingin ninyo, maganda ang ekonomiya natin? Hoy, gising kayo, bagsak yung ekonomiya natin ngayon. Gising-gising rin kayo mga dilawista. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, we are live ngayon sa ating YouTube channel. At ayan, happy Sunday po sa inyong lahat, okay? May panibago po tayong ibabalita ngayon at i-react lang natin sa mga kaganapan kahapon, okay? So kahapon po, itong si Vice President Inday Sara Duterte, medyo po nag-trending po sa social media. Nag-trending po sa TikTok, nag-trending po sa YouTube at saka sa Facebook itong mga ginagawa ng mga pambubuli nitong mga dilawista. Tinawag ko silang dilawista ha, kasi ito yung mga kakamping dati na nagpapanggap na mga dilawista ngayon, okay? Kasi po, ano ba ang kumakalat doon sa social media? Nung nag-rally sila doon sa EDSA kahapon, ipinalabas nila kasi na itong si VP Sara, ha, sa sobrang ganda po ni VP Sara, na inggit sila sa kagandahan ni VP Sara, inihalin tulad itong si VP Sara kay Fiona. Kilala niyo naman si Fiona, di ba? So itong karakter ni Fiona sa Shrek, no? Asawa po ito ni Shrek. So yun po ang pag-uusapan natin kasi marami silang sinasabi doon sa pambubuli ni VP Sara patungkol po dyan sa Mary Grace Piatos na yan, sa mga confidential funds na yan. Yan po ang kanilang tinitira ni VP Sara, okay? At ipagtanggol natin yan ngayon sa ating vlog, okay? So yun ang una nating pag-uusapan. Pangalawa nating pag-uusapan, itong ating former President Rodrigo Roa Duterte. Ha? Paano itong Tuwadcom na ito? Sabi ng Tuwadcom, ha? Itong si former President Duterte is no longer invited raw, ha? Sa hearing ng Quadcom. Si Tatay Digong natin is no longer invited sa hearing ng Quadcom kasi baka raw sumikat pa. Di ba? Ang mga ang gagara ng mga ugali ng itong mga Tuwadcom na ito, mamaya ipagtanggol natin yan ha, kasi medyo kayabangan po ang ginagawa ng Tuwadcom dito at medyo mga feeling entitled itong nandyan sa Tuwadcom. Okay? Paglaban natin yan. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, eto, simulan natin itong banata natin kasi ngayon, kayong Tuwadcom na hindi nyo i-invite si Tatay Digong sa hearing. Ayaw na raw nilang i-invite Ayaw na raw nilang dadalo si Tatay Digong kasi sisikat raw. Sisikat? Ha? Bakit? Feeling sikat ba kayo? Ha? Ayaw nyong imbitahin si Tatay Digong dahil sapol kayo sa katotohanan. Ayaw nyong imbitahin si Tatay Digong sa Tuwadcom hearing kasi pahiya kayo. Ayaw nyong imbitahin si Tatay Digong sa Tuwadcom, hindi nyo na imbitahin kasi po nabubuking kayo sa mga script ninyo. Ayaw nyong imbitahin si Tatay Digong sa hearing ng Tuwadcom, ha? Kasi na-realize nyo na kapag i-invite ninyo si Tatay Digong sa hearing na yan, nagmukhang bobo kayong lahat. Pasensya na po sa word ha. Naging BO-BO kayong lahat kapag harap nyo na si Tatay Digong. Pinagtawanan kayo ng media, pinagtawanan kayo ng taong bayan dahil yung mga argumento nyo po, wala po. Ha? Tira lang kayo ng tira na hindi nyo alam yung mga ginagawa nitong mga abogado, ng mga batikang abogado. Yung abogado nyo lang dyan, si Luis Tra. Sino yung babaeng yun? Isa pa rin yun. Nahawaan na yun sa kabiuhan ni Dan Fernandez Alam nyo ba, Dan Fernandez, kung ako pa sa inyo, ha? Bumili ka ng maraming, ikaw Dan Fernandez, bumili ka ng maraming utak. Hanggang Google ka lang. Bumili ka ng, pumunta ka doon sa, maraming street food doon maraming karinderya doon sa Baclaran. Kumain ka ng utak doon. Ang daming, utak ng baboy. Doon kumain ka ng utak kasi kulang ka pa sa, wala.
Kaya wag niyong sabihin na baka sisikat si Tatay Digong kapag i-invite sa ano. Wala, sikat na siya eh. Ha? Luistro pala, Luistro. Si Luistro yung abogado nila. Nautro lang isa ring sablay eh. Di ba? Ako natutuwa ako diyan kasi ako sa tingin ko, Tatay Digong, wag ka nang pumunta diyan sa Tuwadcom hearing na yan. Kasi sikat ka na. Tapos kung papatulan ni Tatay Digong itong mga Tuwadcom na ito, mas sila yung sisikat, di ba? Sila kasi napansin mo nung pumunta si former President Duterte sa hearing ng mga Tuwadcom, halos sila lahat present sila. Halos silang lahat kahit paulit-ulit na yung question, talagang may airtime sila, di ba? Talagang binibigyan sila ni Martin, si Martin Romualdez naman talaga may utos diyan eh. Binibigyan sila ng chairman itong si Barbers. Si Barbers ba si Barbers? Ang chairman yan eh, si Barbers. Binibigyan talaga ni Barbers lahat ng mga bumibida na mga kongresista. Binibigyan sila ng mga airtime na to speak up kahit paulit-ulit na yung question. Kasi nga, si Tatay Digong yung kaharap, magiging sikat sila at nakatutok lahat ang milyon-milyong Pilipino sa hearing kapag nandyan po si Tatay Digong. Di ba? Ngayon, sablay yung pagkasabi ninyo na sisikat si Tatay Digong kapag i-invite. Hindi, kayo po ang sisikat eh. Uy, Emma Castillo, maraming salamat po sa $9.99. Emma Castillo, maraming salamat po. Ito po ay pangdagdag na gastusin natin dito sa EDSA sa Maynila. Nandito tayo ngayon, okay? Sa mga nagbibigay po ng pakulay, maraming salamat sa inyo at nakakatulong po ito sa mga lakad-lakad natin dito sa hindi na yung ating secretary ng mga moderators. Good morning, Sir Donmar. Ayan. Emma Castillo maraming salamat, Ma'am Emma. At Merry Christmas, advance Merry Christmas. Ayan. Sa mga gustong magpakulay yung mga magpapakulay sa atin ngayon, ang gagawin natin dyan sa mga ibinibigay ninyo is gagamitin ko ito sa mga pagpunta ko dito sa kasi uuwi pa naman ako ng Visayas na naman this Monday, no? Uuwi tayo, tapos babalik na naman tayo dito sa after the New Year, okay? So, yan po ang gagawin natin. Sa mga magpapakulay dyan, nakakatulong yan. Sa mga gastusin natin dito pero hindi yan sa pilitan guys kung hindi yan requirement na magbibigay kayo ng pakulay po. Yan lang po ay papasasalamat at transparency na yan po ang gagawin ko kapag magpapakulay kayo. Okay? So may pagkain natin sa mga grabe pala guys, ang mahal-mahal pala dito ng mga hindi kasi namin magawa na mag-jeep tsaka mag-MRT kasi ang layo ng hotel namin, lalakad pa kami, maabutan na kami ng oras sa sobrang traffic. Yung minsan nga naglalakad kami papunta sa station namin, ang layo. Pagkatapos doon, wala na kami, bagsak na yung energy namin. Kaya ang ginagawa namin, nag-grab talaga kami dito kasi hindi namin medyo kabisado yung lugar. Tapos sabi pa nga ng ibang mga kakilala natin dito, grab na lang kayo sir kasi mahirap na kung maglakad-lakad kayo anong mangyari, di ba? So nag-grab talaga kami. And every grab namin, yung gasto namin, aabot ng mga 400 pesos yung kada So hindi talaga biro guys kung nandito kayo. Grabe ang laki talaga ng gastos, no? So thank you very much guys sa mga may planong magpapakulay, okay? So eto, pag-usapan natin itong rally na naganap kahapon sa EDSA, rally ng mga bangag. Yan ang sabi ni KPL. Uy, shoutout nga pala sa mga vloggers nina Bisdak, si KPL, si VMR, si Badong Aratiles, itong mga legendary na mga vloggers ng DDS. In behalf of Donmar TV, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil talagang tinulungan nila ako. I'm always welcome. Napagpunta ko dito sa sa Maynila, sa EDSA, welcome na welcome. VML, ayan yung ating yung ating nakilala doon sa gawin kong moderator ito. Nakilala natin ito sa EDSA. Vlogger ito si VML TV. Mag-subscribe na po kayo, VML TV. Ayan, napapasalamat ako kanila Bisdak, nila VMR, Badong Aratiles, KPL, at sa lahat ng mga vloggers na nandyan sa EDSA dahil nung pumunta tayo dyan, welcome na welcome po tayo. At tayo po ay tinulungan ng mga ilan nating mga vloggers doon. At saka, shoutout nga pala sa mga grupo kasi yung DDS, may mga grupo yan, mga sumusuporta kay VP Sara. The Defenders, shoutout po sa inyo, yan, grupo yan sila, tumutulong. Meron din mga grupo na namimigay ng mga pagkain dyan. Maraming salamat, ganyan sila. No? Nung one time na binigyan ako ng Jollibee na pagkain,
no, na with rice, na with with chicken na talaga, pero hindi ko tinanggap. Sabi ko, ibigay nyo lang yan sa sa mga natin, mga kababayan natin na nandito at sa ibang mga maliliit pa na mga vloggers. Marami kasing mga maliliit pa na vloggers doon na nagsisimula pa sa kanilang YouTube channel at tinutulungan natin 'yon, di ba? So binibigay ko na sa kanila 'yon. Tapos yung sobrang gutom ko na, ang tinanggap ko na lang yung burger, at least meron tayong laman sa tiyan natin, di ba? So kasi naman kapag hindi pa tayo masyadong gutom, bibigay mo lang natin sa iba. Yun lang po, tulungan doon. Grabe. So ito, pag-uusapan nga natin yung rally sa EDSA kahapon ng mga bangag raw di umano. Rally raw, namimigay raw ng mga polvoron doon eh. Gaano ba yan katotoo o mga biro lang ba yun? Good day, Don Mar, watching from Cebu City, Solid Duterte kami. Ayan, Corita Revel. Yan, so ang nangyari kahapon, merong mga vloggers doon na nakaabang, mga BBM vloggers, ang dami. Tinatanong nila yung mga nag-speech nung nakahawak sa megaphone, kasi merong hawak-hawak ng mga megaphone. Tapos tinatanong ng mga vloggers na nakikita ng mga BBM vloggers na lahat ng mga sa comment section, yung mga BBM vloggers doon, lahat ng mga comment section doon, mga DDS yung mga nagko-komento at sinabi, mga trolls. Anong trolls? Na meron mga mukha yun eh. Di ba? Yan ang nagpapatunay na kayong mga BBM vloggers, wala na kayo. Ang mga audience ninyo, mga DDS, mga taong bayan, nagalit na galit. Isa sa mga itinitira ng taong bayan, yung 20 pesos per kilo na bigas, yun ang laging topic ang narinig ng mga nag-speech doon. At napansin ko guys, grabe, nahihirapan silang ipagtanggol si Bongbong Marcos. Sigaw sila ng sigaw doon. Hawak-hawak nila yung mga streamer, mga banners na Marcos pa rin. Anong ibig sabihin ng Marcos pa rin? Marcos pa rin? Kahit mahirap na ang bayan natin? Marcos pa rin? Kahit wala na tayong nakikita na infrastructures? Marcos pa rin na hindi natupad yung 20 pesos per kilo na bigas? Nahihirapan na nga kayong i-explain dyan kahapon sa rally ninyo? Marcos pa rin kahit ang presyo ng bigas ngayon ay sobrang taas? Umaabot ng 70 pesos? 60 to 70 pesos? Marcos pa rin? Marcos pa rin kasi sa tingin ninyo maganda ang ekonomiya natin? Huy, gising kayo, bagsak yung ekonomiya natin ngayon. Gising-gising rin kayo mga dilawista. Tanungin nyo si Bongbong Marcos dyan sa anong nangyari po sa pera ng PhilHealth. Tanungin nyo si Bongbong Marcos anong nangyari dyan sa flood control projects. Huwag tayong magbulag-bulagan. Dahil po ang mga DDS, meron po kaming argumento, kayo wala. Yung kanilang argument sa 20 pesos per kilo na bigas, ano yun? Hindi yun pangako. Nangangarap lang si Bongbong Marcos doon, ini-issue nyo. Let us say na pangarap yun ni Bongbong Marcos na maging 20 pesos na kilo ng bigas. Bakit niya sasabihin mangarap siya dyan? Kung hindi naman pala kaya, bakit ka mangarap? Walang masamang mangarap. Ano yun? Propaganda lang para manalo siya sa 20 pesos per kilo? That means to say, binudol tayo. Binudol tayo sa mga pautot ng pangarap-pangarap 20 pesos per kilo. Ito namang taong bayan, siyempre, sino ba namang hindi? Sino ba namang hindi gusto ng 20 pesos per kilo? Ayan, binoto si Bongbong Marcos. Yun pala, na-discover ni VP Sara, yung mga eksperto po sa mga bigas na yan, hindi po pala kaya kahit anumang gawin dyan. Siguro 40 to 30 pesos kaya. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman